magandang araw sa lahat, no? Magandang araw, magandang hapon, o magandang gabi. Saan man kayo sa panig ng Pilipinas o panig ng mundo, no? Lalo na sa mga tawag nito, lalo na sa mga OFW nating kababayan, no? Magandang araw sa inyo. O sa mga Bisaya natong mga kauban, mga Bisaya natong kaparintehan o mga kauban, mga amigo, mga silingan ni adto. Maayong adlaw ninyong tanan diha sa Visayas ug sa Mindanao, no? Okay, so ang atong ang ating pag-usapan ay si Kibuloy, no? Inip na ako sa pag-aantay no, na matuloy na itong pagpatawag sa kanya sa Senado at ngayon ay sa Kongreso na rin, no? So, pero hindi yan ang ano natin, hindi yung hearing sa Senate at sa Congress ang patatampukin ko dito sa aking vlog. Kung hindi pasadahan lang natin kasi grabe ang mga kalamidad na mga nangyayari sa Davao, no? Excuse me, sa buong Davao. De Oro, Del Sur, Del Norte, may Del Sur ba dyan? Del Norte, De Oro, at sa Davao City mismo, no? Grabe ang kalamidad. No? Halos lindol, tapos ilang bisis yun, lindol, tapos sinundan na naman ng tuloy-tuloy na pag-ulan at sinundan ng mga baha, no? Baha at mga pag-landslide, no? Kahapon lang mayroon na namang natabunan. Kawawang-kawawa naman ang ating mga kababayan, ang ating mga kaigsuunan diya sa Davao, no? Napugos taon silang magpuyo diha sa mga kabundukan diya sa Davao, no? Isang refleksyon pa rin yan kung gaano ka hirap ang ating bansa, no? Napipilitan ng mga taong tumira sa mga kabundukan kasi nga naman yung mga kapatagan pag-aari na yan siyempre ng mga dambuhalang kapitalista at mga dambuhalang landlord, yung mga nagmamayari ng mga lupain. So, ang ating mga kababayan ay madalas matatagpuan yan sa mga tabing dagat, nagsisiksikan sa mga tabing dagat, at kung hindi makasiksik sa mga tabing dagat, doon sa mga ilalim ng mga tulay, no, sa mga tabing ilog. Tapos kung hindi naman sa mga tabing ilog, ayun, ang maakyat sa medyo kabundukan kasi doon, pwede pang magbahay. Yun nga lang, tinutulak din sila ng mga tinatawag nating walang ibang pagkakitaan kung hindi mina, lalo na dyan sa Davao, no? So, isa pa yan sa dahilan kung bakit dyan din sila nagsisiksikan. So, yun na nga, napasadahan lang natin yung kalagayan ng mga Pilipino, no? Pero ang topic ko nga is, sana nga ba si Kibuloy? So, bago ako magpatuloy, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking tawag nito sa aking YouTube channel na Cardo Critico, no? Hindi Ritico, Critico, Cardo Critico. Criticize, yun lang ibig sabihin nun. Pagpuna, no? Pamumuna. Okay. So, Cardo, bilang galing sa aking pangalan na Ricardo, so, pinaiksi lang natin, ginawa nating Cardo, tapos dinugtungan nating Kritiko. So, Cardo Kritiko, subscribe lang. Pinslita lang ng subscribe button diha ba sa imong Facebook, sa imong cellphone. Total, kung nanood ka ngayon sa YouTube, pislita lang ng subscribe button, o ka ng pislita na lang po ng notification bell para palagian kang ino-notify ng YouTube kapag kung sa Bisaya, kung ako'y bagong mga pinopost o mayroon akong bagong vlog. Okay.
So, yan. Sige, magpatuloy tayo. Ang isa lang kasing nakakapagtaka, ano? Tila simula nung na kontrobersyal itong SMNI na nandun na pag-aari ni Kibuloy. Na pilit na itinatago yung kanyang sarili, ano? Na kunyari wala na siyang involvement, pero uwat na. No? Hindi tama uwat. So, nagtatago ng konti ito. Hindi na gaano nagpapakita, no? Plus pa, maraming kalamidad na nangyari dyan, no? Bago yung mga lindol-lindol, may mga pagbaha na dyan. Ngayon, nasundan na nga ng mga lindol, sabi ko nga. Tapos nasundan na naman ng mga pag-ulan itong 2 weeks ago, no? Tuloy-tuloy. Tapos ang masama, yan na nga, nagkaka-landslide na. Doon pa lang sa baha, may mga namatay na, no? Ang nakapagtaka lang, itong kayang mag-stop, no? Yung kayang magpatigil, kung sa Tagalog. Kung sa English naman, yung can stop, can stop the anything in the world, no? Kasi sabi pa nga niya, siya yung itinalaga ba? Appointed son of God, no? Appointed son, no? So, itinalaga o ano ba yung iba pang English at Tagalog ng appointed? Pagkakaintindi ko, itinalaga lang, no? So, itinalaga, iniklara na son of God kuno siya, no? Pero, sabi niya, kaya niya mag-stop ng mga kalamidad o mga gawa ng tao, gawi ng tao, kaya niyang i-stop. O, ano pa ba? Kung sa Bisaya, kaya kuno niya magpahunong, no? Magpahunong sa mga kalamidad. Tawag ini sa kalamidad man siguro po sa ato, no? Sa mga Bisaya. So, asa raman ron, no? Nasaan na? Sana yung pinagyayabang nito na kaya niyang magpatigil ng mga bagay-bagay o ng mga kalamidad o mga pangyayari sa mundo. Yun lang nagtataka lang ako, no? Hindi na nagpapakita at hindi na nagsasalita ang taong ito, no? Ilang beses na nilindol yung Davao, ilang beses na binagyo, binaha. Tapos ngayon, ito na naman, binagyo na nilindol muna, tapos inulan ng inulan. Tapos, ayan na, nagka-landslide na. Aba, kailan mo ba talaga ipapa-stop yan? Caves? Kibuloks? Kailan mo ba talaga ipapa-stop yan? No? Inaantay na namin na ipa-stop mo yan, lalo na yung mga nandyan sa Davao. Kawawa na yung mga tao dyan. Sabi pa nga, tinatawagan ka ng Congress at ng Senado, i-stop mo muna. Bago ka humarap sa Kongreso at sa Senado, baka pwedeng i-stop mo muna yung mga pag-ulan dyan. Kung talagang totoong mayroong kang kapangyarihan, no? Ano pa? Kasi kung hindi mo magawa yan, kinain mo na yung mga pinagyayabang mo noon, no? Na ikaw ay makapangyarihan at may kakayanang magpatigil ng anumang mga oh, come on. Huwag mong sabihing piki ka rin. Doon ang pupuntahan ng aming konklusyon sa iyo, ang aming pananaw sa iyo. Wala kang pinag-iba, kaya Master Aguila ba yun? O sino ba yun? Senior Aguila, no? Wala kang pinag-iba kay Senior Aguila ng Socorro, ng Surigao del Norte ba yan, yung Socorro Island. Wala kang pinag-iba. Kasi kung may kapangyarihan ka, kawawang-kawawa na mismo yung mga nasa Davao. Don't tell me na
Binaha na rin ba yung palasyo mo dyan? Ha? Binaha na rin ba kaya hindi ka na nagpapakita? Ha? Ah, siguro kaawa-awa ka na, no? Kung binaha at nilindol na yung palasyo mo dyan, no? Ah, ewan. Pero isa lang talaga ang gusto kong pukusan. Ah, walang kapangyarihan ang mga tulad mo. Tayo ay simpleng tao lang at umaasa tayo sa mga tawag nito sa ah, gagawin ng totoong may likha sa atin, no? Walang makapag-predict, walang sabi ng kung anong kahinatnan ng isang bagay o ng isang tao o isa ng hayop. Yan ay ah, dala lang yan o ang pwede lang magsagawa niyan is yung totoong may likha o yung totoong Diyos. At wala ni sino mang sugo o appointed o tigil-tigilan mo na yung pagsasabing ikaw ay appointed son of God of Jesus or God o ano ba yung pinagsasabi mo. Panghuli, humarap ka humarap ka sa Kongreso at Senado at huwag mong ipipilit na wala silang kapangyarihan na gawin o paatinin ka sa anumang kanilang ginagawang mga hearing para sa pagsagawa ng mga tulong o makakatulong para makagawa ng mga bagong batas. Particular doon sa tinatawag na mga anti-human smuggling, no? Yung mga pang-aabuso ng mga kabataan o ng mga tao para makaalis o dalhin sa ibang mga bansa, no? At gagamitin o kung anumang mga klaseng pag-expose sa mga kabataan. No? So, huwag kang magtago. Harapin mo yung Kongreso, harapin mo yung Senado, at walang above the law dito, no? Walang above the law dito. Lahat ay dapat umayon at sumunod sa ating saligang batas at sa ating mga ahinsya ng gobyerno. Kaya nga binuo yung mga yan. Bagamat may mga pagkukulang yan, pero kailangan pa rin nating sundin kung ano man yung kanilang mga karapatan, kanilang mga otoridad, no? So, huwag kang magtago. Huwag kang magtago at huwag kang gumawa ng sarili mong batas o mga alituntunin. Okay? Maraming salamat at mabuhay tayong lahat.